Good day believers! Ang panalangin ay higit na mahalaga dahil dito, tayong nakikipag-usap sa Diyos, at dahil sa panalangin tinutungon ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Awit Kapitulo 31 versikulo 1 hanggang 2. Lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Huwag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatuwiran. Iligtas mo ako, itong aking kahilingan. Ako ay iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong kublihan. Matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Ang awit Kapitulo 31 ay isang salmo ni David, na nagpapahayag ng pinaghalong panalangin, panaghoy, at pagtitiwala sa Diyos. Hinahangad ni David ang proteksyon at pagliligtas ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway at problema. Sinasalamin ng salmo ang kanyang matinding pagtitiwala sa lakas at katapatan ng Diyos sa panahon ng kabagabagan. Una, pagtitiwala sa Diyos. Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang maninangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Awit Kapitulo 37 versikulo 5. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Isayas Kapitulo 41 versikulo 10. Ako'y sa sayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang panalangin ni David ay sumasalamin sa ganap na pag-asa sa Diyos para sa proteksyon at pagpapalaya. Kinikilala niya na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng seguridad at pagliligtas na kailangan niya. Pangalawa, magtiwala sa proteksyon ng Diyos. Awit Kapitulo 91 versikulo 1 hanggang 2. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Kawikaan Kapitulo 18 versikulo 10. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Awit Kapitulo 46 versikulo 1 hanggang 3. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang sumaklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na magnalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbaw. Umasa sa Diyos bilang iyong batong tanggulan at matibay na masasandigan. Sa panahon ng problema, humanap ng kanlungan sa kanyang lakas at pagiging maaasahan. Magtiwala na kaya kanyang protektahan at iligtas sa anumang sitwasyon. Pangatlo, manalangin ng may pagtitiwala at pananampalataya. Filipos Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mateo Kapitulo 7 versikulo 7 hanggang 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Huwag mag-atubiling dalhin ang iyong mga pangangailangan sa Diyos. Gaya ni David, humingi ng tulong sa Diyos kapag nahaharap sa mga panganib o hamon ng buhay sa paniniwalang nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang kalagayan. Ang awit Kapitulo 31 versikulo 2 ay isang taos-pusong pagsusumamo mula kay David para sa agarang atensyon at pagliligtas ng Diyos. Pinibigyang diin nito ang pagtitiwala ni David sa Diyos bilang kanyang tagapagtanggol at tagapagligtas. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga metapora ng isang kuta, binibigyang diin ni David ang lakas at pagiging maaasahan ng Diyos. Hinihikayat ang mga mananampalataya na hanapin ang Diyos sa panalangin, magtiwala sa kanyang proteksyon, manalangin ng may tiwala at pananampalataya, at hanapin siya bilang matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan.